Bumaba ang tingin nito sa kanyang mukha. Tila nais nitong masilayan ang mukha niya. Kahit hindi pa nakatutok ang mga mata nito sa kanya, alam niyang wala itong nais gawin kundi ang makita siya. Sweetheart, mahal kita. Parang Christmas lights na nagliwanag ang mukha niya. Talaga? Tumango ito ng sunod-sunod. Nangyari yon nung una kong marinig ang boses mo. Natatandaan mo pa ba? It was like music to me, a very beautiful melody. Kahit wala akong paningin, tinanggap mo kung ano ako. Natutuhan mong mahalin at tanggapin ang mga kakulangan ko sa buhay. You made me feel alive again, but at the same time, you made me feel vulnerable dahil nakadepende sa iyo ang buhay ko. Hindi siguro ako magiging ganito ngayon kung walang Meg na dumating sa buhay ko. Kahit kailan hindi ka naging kulang sa akin. Hinaplos niya mukha nito. Alam ko na ngayon, minamahal mo ako kung ano at sino ako. Kahit pa ganito lang ako. Tumawa siya sa mahalagang masaganang tumutulo ang mga luha niya. Tumingala siya rito. He cupped her face and gave her one chaste kiss. Napasinghap siya. Hinayaan na lamang niya ang sariling namnamin ang tamis ng kanyang unang halik. Wala man siyang karanasan sa paraan ng tamang paghalik, tinugon naman niya ng mas mainit ang halik na iginawad nito. Napapikit siya at ibinuka pa lalo ang kanyang mga labi para dito. Giving him full access to her mouth, she felt his tongue probing inside. Napaatras naman ito at napaupo sa kanilang dating kinauupo ang bench habang magkahugpong pa rin ang kanilang mga labi. Napaupo siya sa kandungan nito. Ang laylayan ng kanyang suot na cocktail dress ay bahagyang nalilis pa itaas. Naging mas marubdob ang halik na iginawad nito sa kanya. Tila ayaw nitong bitawan ng mga labi niya. His lips traveled down to her jaw, then down to her delicate neck. Napaungol siya ng malakas. Huminto ito sa tapat ng kanyang pulso sa leeg. "We need to stop," he said hoarsely. "Alam ko, baka may makakita sa atin dito." Dumilat siya. Doon ay natagpuan niya mga mata rin nitong puno ng emosyon. Pasensya na't hindi ko napigilan ang sarili ko. Idinikit nito ang noo sa noo niya. "It's okay." Inayos niya ang kanyang pagkakaupo, ngunit nanatili siya sa kandungan nito. Mabuti at tila nagkakasiyahan pa mga tao sa loob. Tiyak na pagagalitan sila kung may gurong makakakita sa kanila. Nilulunod niya ang sarili sa mabangong amoy nito habang napaloob siya sa mainit na yakap ng binata. "Tayo na ba?" tanong niya pagkalipas ng ilang sandali. Tumawa ito ng mahina at hinuli ang mga labi niya. "Ligawan mo muna ako." "Ang kapal ha?" "You bet. Ang sarap pala kapag ganitong yakap mo ang taong mahal mo." Mas humigpit ang pagkakakapit niya sa batok nito. "Tama ka. Alam ko, I've always dreamt of this moment. Iyong mayayakap ka hindi bilang kaibigan, kundi bilang espesyal na babae." "I love you, Vince. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang tanging lalaking hahayaan kong magmay-ari ng puso ko. Pangako yan. Pinky swear." "Ako rin, wala na akong hawak sa mga yon. Because right now," kinuha nito ang isang kamay niya at dinikit iyon sa taptapat ng dibdib nito. "This belongs to you too." Napahikbi siya. Hindi niya sukat akalain na ang party pala nila ang magiging memorable moment sa buhay niya. "Mahal na mahal kita." Inangkin nitong muli ang mga labi niya. Wala nang importante sa kanya kundi sila lamang dalawa. She knew that what they felt towards each other was not just an ordinary love. It was more than that. More than anything else. Nang mga sumunod na araw ay walang ginawa sina Meg at Vince kundi ang mamasyal, manood ng sine. While technically siya lamang nakakapanood, ngunit naririnig naman ni Vince kung ano ang itinatakbo ng kwento ng pelikula. Goodness, hindi ako makapaniwalang umiyak ka sa pelikulang iyon. Ngayon ko lang nalaman na nakakaiyak na palang comedy. Pambubuksa ni Vince sa kanya habang papalabas na sila ng sinehan. "Che, ano naman, nakakaiyak yung eksena."
Pipili tayo ng horror para hindi ka na umiyak. Ayan oh, na-feel ko nang lumalabas ang stuff mo sa ilong. Kadiri, ewan ko sa'yo. Tuwang-tuwa ang tita ni Vince nang ipaalam nila rito ang kanilang relasyon. Sa wakas daw ay nauntog na rin silang dalawa. Subalit pinaalalahanan sila nito sa kanilang mga limitasyon. Kailangan daw muna nilang maging inspirasyon ng bawat isa. Ito pa lamang ang nakakaalam niyon. Mahigit 1 buwan na rin ang nakalilipas mula ng gabing ipagtapat nila sa isa't isa ang kanilang damdamin. Meg, nasabi mo na ba sa mami mo? Ayokong pangunahan ka, pero kailangan din nilang malaman ang tungkol sa inyo. Wika ni Tita Clara. Nasa lanay sila habang nagmemeryenda. Hinihintay niya ang pagdating ni Vince mula sa paaralan. Natatakot ako, tita. Alam kong ayos lang yun kay mami. Pero kay daddy, mukhang malabo. Nakayo kong pag-amin niya. Dahil sa 2 buwang bakasyon ng daddy niya, ay magtatagal pa ito sa bansa. Hindi niya alam kung paano ipapaalam sa mga ito ang tungkol sa kanila ni Vince. Iha, madali lang yan. Siyempre, isa siyang ama at pagdating sa kanyang anak na babae, masyado siyang overprotective. Sabihin mong kahit may nobyo ka na, hindi mo pa rin makakalimutan ang mga pangarap niya para sa iyo. Priority mo pa rin ang pag-aaral mo. Nakangiting payo nito habang hawak ang kanyang mga kamay. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Tita, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Siguro nga kailangan ko lang i-charm si daddy. Pabirong sabi niya rito. Alam niyang matagal nang hindi tinatalabla ng karisma niya ang daddy niya. Napasinghap siya nang biglang may pumulupot na pamilyar na mga braso sa kanyang bewang. He nuzzled her neck. Nakikiliti siya at napahagikik. Vince, nasa harap natin si Tita Clara. Tiyak niyang mapulang-mapula na ang pisngi niya sa hiya. Don't mind me, darling. Kinikilig nga ako sa inyo. Hi, naalala ko tuloy ang first love ko. Anyway, kayo na muna bahala rito. Marami pa akong gagawin. Binalingan nito ang pamangkin. Honey, siguruhin mong makakauwi ng maaga yung nobya mo. Kilala mo ang daddy niya. Paalala pa nito bago sila tuluyang iniwan. Yapi tita, sagot naman ni Vince dito. Hinila siya nito sa gilid ng pool. Kabisadong kabisado na talaga nito ang bawat sulok ng bahay. Umupo siya roon at inalis ang kanyang mga sapatos. Inilublob niya ang mga paa sa tubig. Isinuhestyon niyang gayahin din siya nito. Pumesto ito sa likuran niya habang nakapaloob siya sa pagitan ng mga hita nito. Inilublob din nito ang mga paa sa tubig. Kamusta naman ang araw mo? Tanong niya. She leaned against his chest. Ipinatong naman nito ang baba sa balikat niya. Boring, nababagot na sagot nito. Ano pinag-uusapan niyo ni Tita Clara bago ako dumating? Tumikhim muna siya bago sumagot. Tinanong niya ako kung nasabi ko na raw kay mami yung tungkol sa atin. Natahimik ito. Matagal na nitong iniuungot na sasabihin na niya sa pamilya niya ang tungkol sa relasyon nila, ngunit parati siyang naduduwag. Alam niyang hindi lahat ng miyembro ng pamilya niya ay boto rito. Isa na roon, ang daddy niya na simula pa lang ay malayo ng loob kay Vince. Samantalang ang kuya Michael niya, kahit hindi nito aminin, ay alam niyang ayaw rin nito sa binata. Dahil siguro sa kalagayan ni Vince, marahil ay iniisip ng kuya niya na may mas karapat dapat pa para sa kanya. Sila lamang ng mami niya at ng bunsong kapatid na si Kira ang magiliw na binata. May karapatan silang malaman yon. Gusto mong samahan pa kita? For moral support. Dapat lang, pareho dapat tayo mag-isa ng sabay. Biro niya. Loka, pakis nga. Ibinaling nito ang mukha sa kanya. Lumabi siya bago hinalikan ito sa pisngi. Tumirik ang mga mata nito. Sinabi ko bang baby kiss? Anong gusto mo, Aber? Masyado ka naman yatang siniswerte. Kunwari naiinis na sabi niya. Ngunit ang totoo ay kinikilig siya. Please, para mawala yung stress ko sa school. Pagsusumamo pa nito.
Saan mo ba gustong i-kiss? Sa lips, ngumuso pa ito. Binigyan niya ng isang matunog na halik ang mga labi nito. She let the tip of her tongue trace his lower lip. Napaungol naman ito. You tease. Nakangising wika nito bago siya pinaulanan ng kiliti sa tagiliran. Stop, Vince. Alam na alam nito ang mga bahagi ng katawan niyang prone sa kiliti. Magmakaawa ka muna. Banta nito bago sila nagpagulong-gulong sa carpet grass. Kinabubuawan siya nito habang patuloy na sa pagkiliti sa kanya. Bakulaw ka. I'm beast, he said while running his fingers down her ankle. Malakas ang kiliti niya sa parteng iyon. Napuno ng masasayang kulitan nila ang hapon na iyon. Iha, masyadong masama ang panahon ngayon. Tawagan mo ang mami mo na dito ka na matutulog. Pinapaayos ko na sa kwarto mo. Bungad ni Tita Clara nang pumasok ito sa music room dala ang dinner nila ni Vince. Tumanaw si Meg sa bintana at nakita nga niya ang malakas na buhos ng ulan at kidlat. Huminto sa pagpapiano si Vince. Socks, wika nito. Ngunit nakangiti naman ang mga mata. Heto at dala ko ng pajama mo. Salamat po, tita. May mga damit siyang sadyang naiiwan sa bahay ng mga ito dahil sa miminsang pag-overnight niya. Pabiling-biling si Meg sa higaan niya. Hindi siya makatulog dahil sa lakas ng mga kulog at kidlat at wala pa siya sa sariling kwarto niya. Kahit pa palagi siyang natutulog sa kwartong iyon, iba pa rin ang pakiramdam kapag nasa sariling kwarto siya. 5 minuto pa ang pinalipas niya bago siya nagpasyang lumabas ng kwarto. Dala ang malaking unan ay tinungo niya ang kwarto ni Vince. Vince, buksan mo to. Hindi ako makatulog. Sadyang hininaan niya ang boses. Ayaw niyang magising si Tita Clara dahil baka mahuli pa siya nito at kung ano pang isipin nito. 2 katok lamang ay mabilis na binuksan ni Vince ang pinto. He looked ruggedly handsome sa suot nitong boxer short at white sando. Humahapit iyon sa matipunong katawan nito. Hindi ako makatulog. Pwede bang dito muna ako hanggang sa dalawin ako ng antok? Tanong niya sa kakinagat ang ibabang labi. Sure, hirap nga din ako makatulog dahil sa kidlat. Sagot nito. Niluwangan nito ang pagkakabukas ng pinto. Mabilis siyang humiga sa kama nito. What are you doing? Tanong niya habang parang walang batang pagulong-gulong sa kama ito. Itinaas nito ang braille. How about you? You shouldn't wear yourself out. Maaga ka pang gigising bukas. Concerned na sabi nito. Malamlam lamang ang ilaw sa loob ng silid na nagbigay ng romantikong ambience ng paligid. Pilya siyang ngumiti. Come here, darling, and give me a kiss. Tumawa ito ng malakas. Ang flirt mo. Napahalakak si Meg. Come on, huwag kang maingay at baka mahuli tayo ng boyfriend ko. Lumapit ito sa kama at gumapang mapunta sa kanya. Kumekembot pa ito. He looks so damn cute. What a good girlfriend you are, naughty girl. Nang halos gahibla na lamang ang layo ng mga mukha nila, ay bigla niya itong sinunggaban ng halik. Hindi ito nakahuma sa una at na makabawi ito ay nanguna sa halik. I love you, he said again and again in between kisses. Me too, madamdaming sagot niya. Naging mas malalim ang halik nito nang tuluyan na siyang nakubabawan ng binata. Nagsimula na ring lumikot ang mga kamay nito sa mga botones ng pajama top niya. Should we stop? Paanas na tanong nito habang hinahalikan ng leeg niya. Yes, paungol na sagot niya. Oo? No, feels good. Hibang na nga yata siya. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Huminto ito sa paghalik sa kanya at tinitingnan siya sa kanyang mukha. Desire was written all over his handsome face. Sure ka ba, Megs? Oo. Love me, Vince, please. Then he gave her the experience she never thought was even possible.
Kinabukasan ay sabay na nagtungo sina Vince at Meg sa bahay nila. Inimbitahan kasi ng mami niya ang binata na doon mag-agahan. Iyon na rin ang pagkakataon nilang sabihin sa mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.